Nagsimula ang kwento sa opisina ng CIA headquarters. Makikilala si Agent Vivi na nakikipag-meeting sa direktor ng CIA at isa pang lalaki, upang talakayin ang kanilang target, na si Wolfgang Braun, na mas kilala sa pangalang The Wolf. Ito ay kilala sa pagbebenta ng armas sa mga terorista kasama ang kanyang kasamahan, na kilala sa tawag na The Albino. Inatasan naman ng mga lalaki si Vivi na patumbahin ang dalawa. Samantala, makikilala naman si Ethan Renner, na nasa isang hotel sa Paris kasama ang isa pang agent na si Yasmin. Plano nilang patumbahin ang sindikatong si Albino, na nakatakdang makipag-deal sa araw na yun sa mga Serbian. Ilang sandali pa, napatay na ni Ethan ang mga buyer na Serbian. Pagkatapos, habang papalapit si Albino sa kanya, sinadya niyang makasalubong ito at mabilis na iniska nito ang briefcase na hawak ng lalaki gamit ang kanyang briefcase nang hindi nahahalata. Naglalaman ito ng mga secret code. Agad namang pinuntahan ni Ethan ang iba pang mga agent sa isang van, nang biglang nag-alarm ang kanyang telepono, upang ipaalala sa kanya na kaarawan ng kanyang anak na si Zoe. Ngunit dahil confidential ang kanilang misyon ay bawal siyang gumamit ng cellphone sa mga oras na yon. Kaya tumakbo siya para tumawag sa isang payphone, ngunit wala siyang barya na panghulog dito, kaya ginamit niya ang kanyang relo bilang collateral sa isang vendor para makakuha ng barya. Mabilis na tinawagan niya si Zoe, ngunit voicemail lamang nito ang sumagot. Samantala, sa hotel, nakompromiso ang pagkakakilanlan ni Yasmin nang makilala siya ni Albino. Binugbog nila ito hanggang sa kinaladkad papunta sa isang elevator at hinintay nilang bumaba ang elevator upang pugutan ito ng ulo. Binaril din ng kanyang mga kagrupo ang mga agent na nasa loob ng van, na humantong sa isang labanan mula sa lobby hanggang sa labas ng hotel. Nang marinig ni Ethan ang mga putok ng baril, mabilis siyang kumilos upang sundan at patayin si Albino. Isa-isa niyang napatumba ang mga tauhan nito hanggang sa mag-isa na lang si Albino. Sa mga oras na yun, biglang nakaramdam ng panghihina at pagkahilo si Ethan, hanggang sa maabutan niya si Albino, ngunit bumagsak siya sa lupa bago binaril ito sa mga paa. At dahil nawalan siya ng malay ay tuluyan ding nakatakas si Albino. Nagising na lang si Ethan sa isang ospital. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na siya ay may cancer at ito ay kumalat na sa kanyang baga. Sinabi din ito na 3 hanggang 5 buwan na lang ang natitira para sa kanya. Isang agent din ng CIA ang naroroon kung saan sinabi nito sa kanya na terminated na ang kontrata niya bilang agent ng CIA at ipapadala na lang sa bank account niya ang kanyang pension. Nang maka-recover, bumalik si Ethan sa kanyang apartment at nagulat siya nang malaman na may pamilyang nakatira doon. Ang padre de pamilya na si Jules, ay malugod na tinanggap si Ethan, na sinasabi sa kanya na sila ay mga refugee na naghahanap ng bagong tirahan. Pumunta siya sa kanilang presinto upang ireklamo ang tungkol dito, ngunit sinabihan siya na kung pipilitin niyang lumabas ang pamilya, maaari siyang maaresto dito. Bumalik si Ethan sa kanyang apartment at inilabas ang baril sa harap ni Jules. Ngunit pagkatapos ay nagpaubaya at sinabing maaari silang manatili hanggang sa mailabas ng kanyang panganay na anak ang ipinagbubuntis nito. Samantala, tinawagan ni Ethan ang kanyang ex-wife na si Tina, na sa mga oras na yun ay kasama ang mga kaibigan. Nag-aalangan siyang makipagkita dito, subalit sinabi pa rin niya na kailangan nilang magkita sa lalong madaling panahon. Nang magkita sila, inayos niya ang kanyang last will and testament at pinirmahan sa harap ng asawa. At sa huli, sinabi na din niya, na may cancer siya at may taning na ang kanyang buhay. Ayaw niyang malaman nito ni Zoe ang kanilang anak. Gusto niyang makita ito. Ngunit, binigyan siya ni Tina ng kondisyon, papayag lamang ito kung opisyal na siyang retired bilang special agent. Sumang-ayon naman si Ethan. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa school ni Zoe. Napaka-awkward ng pagkikita nilang mag-ama, at ramdam ni Ethan na hindi interesado ang kanyang anak na kausapin siya. Maya-maya, isang matangkad na lalaki ang lumapit kay Zoe, at nagpakilala ito sa kanila bilang si Harold. Magalang ito kay Ethan na nagpakilala at pagkatapos ay nagpaalam ng umalis. Binigyan naman ni Ethan si Zoe ng isang purple na bisikleta. Iniisip niya na yun pa rin ang paborito nitong kulay. Ngunit, mas pinili ni Zoe na mag-commute kasama ang kanyang mga kaibigan,
naiwan naman si Ethan na sumakay sa mismong bisikleta. Huminto si Ethan sa mga nadaanang tindahan sa daan upang bumili ng isda. Ilang sandali pa ay sinalubong siya ni Vivi. Binanggit nito ang pangalan ni Zoe at ipinakita sa kanya ang kanyang relo na iniwan niya sa vendor. Pagkatapos ay pinasakay siya nito sa sasakyan at inalok na magtrabaho para sa kanya. Sa una ay tumanggi siya, hanggang sasabihin nito na mayroon siyang eksperimental na gamot na makapagliligtas sa kanyang buhay. Kinonsidera naman ito ni Ethan, at sinabi sa kanya ni Vivi na ang trabaho niya ay hanapin at patayin ang tinatawag na The Wolf. Dinala ni Vivi si Ethan sa isang hotel para mahanap ang lalaking makapagbibigay sa kanila ng kinaroroonan ng accountant ni Albino. Sinabi niya kay Ethan na may isang lalaki lamang doon, ngunit pagkatapos nilang pumasok sa silid ng kanilang target, nadatnan nila ang 5 lalaki. Pinagtulungan nilang patumbahin ang 5 lalaki, ngunit, ni isa sa mga ito ay walang nagbigay sa kanila ng anumang impormasyon. Sa elevator, sinabi sa kanya ni Ethan na itutuloy lang niya ang assignment kung bibigyan siya ng $50,000 at $1 million life insurance policy. Pumayag naman si Vivi at dito ay binigyan siya ng isang shot ng gamot. Samantala, makikita si Albino na nakipagkita sa isang lalaki, binigyan niya ito ng litrato ni Ethan upang utusan na patayin ito. Sa ibang eksena, pumunta si Ethan sa apartment ni Zoe at Tina, nang bigla niyang marinig na sumisigaw si Zoe. Sa pag-aakalang nasa panganib ito, sinira niya ang doorknob at pumasok. Nalaman niya na sumisigaw lamang ito dahil sa hindi maayos na buhok. Naiinis naman si Tina kay Ethan dahil nangako itong magluluto ng hapunan, ngunit na late na naman ito ng 3 oras. Sinabi din ni Tina na pupunta siya ng London sa susunod na araw para sa negosyo at nagpas siyang humanap muna ng magbabantay kay Zoe. Ngunit iginiit ni Ethan na siya na lamang ang bahala dito. Bago matulog, nahilo na naman si Ethan at sandaling nawala ng malay. Nang magkamalay, tinawagan niya agad si Vivi at sinabing naghahallucinate siya. Sinabi nito na uminom ng vodka upang mapagaan ang pakiramdam. Agad naman niyang ginawa ang sinabi nito. Kinabukasan, umalis na si Tina at pumasok naman si Zoe na may suot na wig, na kulay pula. Nakita din ito na tumatawag si Vivi sa telepono ng ama. Sinabi ni Ethan na amo niya ito. Sinetop naman ni Zoe ang ringtone ng ama sa kantang Bulaklak. Para sa tuwing siya ay tatawag, muling sinubukan ni Ethan na pasakayin si Zoe ng bisikleta papunta sa paaralan. Ngunit lumakad ito at tinanggal ang wig sa kanyang ulo. Samantala, nakipagkita ulit si Ethan kay Vivi, ibinigay nito sa kanya ang cheque na ipinangako nito sa kanya at ipinaalala sa kanya na panatilihing mababa ang tibok ng kanyang puso. Pinahanap din niya kay Ethan ang tindero ng kotse na nagngangalang Maytat. Pumunta si Ethan sa car dealership tulad ng inutos ni Vivi. Pagdating doon, hinanap niya si Maytat, ngunit sinalubong siya ng mga mayabang na tauhan nito. Ilang sandali pa ay pinatumba niya lahat ito. Pagkatapos, naghintay siya sa opisina ni Maytat hanggang sa dumating ito. Binantaan ni Ethan ang pamilya ni Maytat at dinala siya nito sa kanyang apartment para paaminin, hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan ni Zoe. Gusto ng prinsipal na makausap siya ng personal, kaya't dinala muna niya si Maytat sa trunk ng kanyang sasakyan. Sa ibang eksena, nakipagkita sina Ethan at Zoe sa principal. Nalaman niyang sinaktan ni Zoe ang isang kaklase. Sarkastiko naman niyang tinanong ang prinsipal kung sa paanong paraan ito sinuntok ni Zoe. Nakabuka ba ang palad o nakatikom ang kamao? Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Zoe kay Ethan na ang babaeng sinaktan niya ay isang bully. Nakita niyang binubuli nito ang isang babae mula sa Pakistan. Sinabi naman ni Ethan na hindi siya nagagalit at tama lang ang ginawa nito. At dagdag pa niya na isang epektibong paraan yun upang matigil ang pambubuli nito. Ilang sandali pa, nagsimulang lumikha ng ingay si Maytat sa loob ng trunk. Binigyan naman siya ni Ethan na isang suntok upang tumahimik. Samantala, iniwanan na siya ni Zoe sa loob ng sasakyan, dahil hindi ito kampante sa kanyang mga kilos at patuloy na pag-ubo. Gayunpaman, kalaunan ay tumunog ang ringtone na Bulaklak. Ang bango-bango ng bulak. Ibig sabihin ay tumatawag si Zoe sa kanya upang humingi ng paumanhin, at hiniling na makipagkita sa kanya sa paborito nitong lugar, sa isang maliit na theme park, kung saan ang paborito nitong rides ay ang flying chairs.
Nagpatuloy naman si Ethan sa kanyang trabaho, ang paghahanap sa accountant. Ngunit, ilang sandali lang ay umalis na siya upang makipagkita muli kay Zoe. Nagbonding silang mag-ama, sumakay sila ng rides at kumain ng mainit na tsokolate. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito at sinabing kailangan niyang pumunta at mag-aral kasama ang kanyang kaklase. Samantala, pumunta naman si Ethan sa isang tindahan nang biglang may umatake sa kanyang isang lalaki na may hawak na baril. Pinaputukan siya nito. Ngunit mabilis na nakaiwas si Ethan at bumangon agad nang hindi nasaktan, mabuti na lamang at nakasuot siya ng vest, pagkatapos ay inatake niya ang lalaki. Muntik nang mapatay ng lalaki si Ethan sa mga oras na yun, mabuti na lang at agad niyang nahugot ang kanyang baril sa sapatos at pinagbabaril niya ang lalaki. Nakita naman ni Ethan ang kopya ng litrato niya sa bulsa nito. Agad na umuwi si Ethan sa kanilang bahay, pagkatapos ay nakita niya sa computer ni Zoe ang isang mensahe mula sa isang kaibigan nito. Nakalagay dito na magkikita sila sa isang tattoo gallery. Nag-alala si Ethan at nagmamadaling pumunta sa lugar na yun. Nakita niya ang isang kotse na may bag ni Zoe, sinira niya ito at nakita ang flyer mula sa isang lugar na tinatawag na Spider. Agad na pumunta siya sa bahay ni May Tat at tinanong ang mga anak nitong kambal kung saan ang Spider na lugar. Sinabi ng kambal na isa itong nightclub. Pumunta naman agad si Ethan sa Spider Club at nakita niya si Zoe na umiinom kasama ang mga kaibigan. Ng mga sandaling yun, nagsimula naman siyang mahilumuli, kaya't agad siyang humigop ng vodka para gumaan ang pakiramdam. Sinundan niya si Zoe malapit sa banyo at nakita niya ang tatlong lalaki na hinaharas ito. Kukuhanin na sana niya si Zoe ngunit pinigilan naman siya ng isang lalaki. Mabilis na sumanib si FPJ kay Ethan at isa-isang binugbog ang grupo ng mga kalalakihan. Pagkatapos ay mabilis niyang inalis sa lugar na iyon ang kanyang anak. Nagising si Zoe kinaumagahan na walang maalala sa nakaraang gabi. Suot pa rin ito ang kanyang damit. Papasok na sana ito sa paaralan. Ngunit, sinabihan siya ni Ethan na huwag pumasok ng ganoon ang itsura. Pinilit niya din itong gamitin ang bisikleta sa tuwing pupunta sa paaralan. Ngunit naiinis nitong ipinaalala sa kanya, na hindi niya ito tinuruan kung paano sumakay sa bike. Nung araw ding yun, maghapon niyang tinuruan si Zoe sa pagsakay sa bisikleta. Nagpalakpakan naman ang mga tambay sa kalsada nang makitang marunong na si Zoe. Maya-maya, umiiyak na nagtanong ito kung bakit siya nawala ng matagal. Dahil ang pagkakaalam nito ay may ibang pamilya na siya. Ngunit tiniyak niya dito na hindi yun mangyayari. Habang patuloy na nagkukwentuhan, inamin ni Zoe na sinuntok niya ang babae sa school dahil sa pananakit nito kay Harold. Samantala, nakita na ni Ethan ang hinahanap niya, ang accountant na si Guido. Maraming naka-escort ditong security officer habang naglalakad sa daan, hinabol niya ito ng kanyang bisikleta. Pagdating sa traffic, sinamantala nito ang pagkakataon. Nagpaputok ng tear gas grenade si Ethan sa kotse at kinuha si Guido bago nito pinasabog ang van. Dinala niya si Guido sa kanyang apartment para mabuksan ang briefcase na hawak nito, na naglalaman ng mga code na nakatakdang mag-trigger na sumabog, dahil hawak ng The Wolf at ng Albino ang code nito. Ilang sandali pa, tumawag si Zoe para sabihin kay Ethan na magluluto siya ng hapunan para kay Harold, at gusto niyang gumawa ng spaghetti ngunit hindi siya sigurado sa mga recipe nito kaya ibinigay naman ni Ethan ang telepono kay Guido upang sabihin nito kay Zoe ang recipe ng spaghetti sauce na ginagamit ng kanyang ina. Nang gabing yun, umuwi si Ethan sa dati niyang apartment, at nalaman niya na ang anak ni Jules ay malapit ng manganak. Ilang sandali lang, inilabas nito ang isang malusog na sanggol na babae, at nagpasya silang ipangalan nito kay Ethan dahil sa pagpayag nito na manatili sila sa kanyang tahanan. Sinabi ni Jules na aalis sila gaya ng ipinangako nila, ngunit iginiit ni Ethan na maaari silang manatili hanggat gusto nila. Sinabi naman ni Jules na mas gusto nila ang isang mas maliit na tahanan upang manatiling mas malapit sa isa't isa. Samantala, bumalik na si Ethan sa kanilang tahanan at nalaman niyang gusto ni Harold na makasama si Zoe sa isang JS prom. Ngunit sinabi nito na hindi siya marunong sumayaw, kaya't nagpasya si Ethan na turuan siya. Nang mga sandaling yun, dumating na si Tina, at masayang pinanunood nito ang kanyang mag-ama habang may luha sa kanyang mga mata. Nang gabing yun, masaya silang nagkwentuhan habang naghahapunan bilang isang pamilya, nang sila na lamang dalawa ni Tina.
sinabi nito na dapat na niyang sabihin kay Zoe ang tungkol sa kanyang kalagayan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay natulog silang magkasama. Kinaumagahan, tinawagan ni Vivi si Ethan para sabihin dito na si Albino ay nasa Grand Hotel. Pumunta si Ethan doon at nakita din ng isa sa mga target niya si The Wolf. Sumakay ito sa kotseng minamaneho ni Maytack, nagkaroon ng habulan sa kalsada at hindi sila pinakawalan ni Ethan, hanggang sa binangga ito ng sasakyan ni Ethan at nalaglag ito sa isang footbridge. Tumakas naman si Wolf at si Albino, pinakawalan naman ni Ethan si Maytack upang makabalik ito sa kanyang pamilya. Hinabol ni Ethan ang mga target sa subway, kung saan nagsimula siyang mag-nosebleed at nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Bago niya mabaril si Wolf, kinaladkad na siya ni Albino patungo sa riles ng tren. Dahil ng mga sandaling yun halos wala nang malay si Ethan, hinintay ni Albino na dumating ang tren upang ilaglag si Ethan, habang sumisigaw naman si Wolf kay Albino na patayin na ito. Ilang sandali pa, nabawi ni Ethan ang kanyang sapat na lakas upang maitulak si Albino sa harap ng tren ng paparating na ito. Sa mga sandaling yun, tuluyang nawala ng malay si Ethan samantalang si Albino ay binawian na ng buhay, nagawa namang makatakas ni Wolf. Nagising siya nang makitang dinala siya ni Vivi sa lugar nito. Ipinaalala nito sa kanya ang pagtakas ni Wolf. Pagkatapos sinabi din nito na positibo at maganda ang mga naging resulta ng kanyang paggagamot. Sa ibang eksena, magkakasamang umalis sina Ethan, Zoe, at Tina upang makipagkita kay Harold at sa kanyang pamilya. Ipinakilala ng ama ni Harold si Ethan sa kanyang kasosyo sa negosyo, at ito pala ay si Wolf. Nakilala nila ang isa't isa at alanganin na nagkamay ang dalawa. Sinamahan silang lahat ng mga magulang ni Harold sa isang club, at sa huli, napagtanto ni Tina na si Ethan ay nagtatrabaho pa rin ng isang assignment. Nainis siya dito dahil nagsinungaling na naman ito sa kanya. Ilang sandali pa ay binaril ng mga tauhan ni Wolf si Ethan, at sinundan niya ang mga ito. Pinatay niya ang mga tauhan nito bago niya ma-corner ang si Wolf sa isang elevator. Pinaputukan niya ang mga wire sa elevator, dahilan para mahulog ito at bumagsak sa ilalim. Samantala, nakahanap naman sina Harold at Zoe ng isang pribadong silid kung saan sila sumayaw at pinagsaluhan ang kanilang unang halik. Balik sa kaguluhan, sugatan ang Wolf at gumapang ito palabas ng elevator. Doon ay nakita siya ni Ethan. Ngunit, sa mga sandaling yun, nagsimula na naman itong makaramdam ng panghihina. Hindi niya ito magawang barilin, at nabitawan pa niya ito. Nang malapit nang maabot ng Wolf ang kanyang baril, saka dumating si Vivi at sinipa nito papunta kay Ethan ang baril upang ipatapos sa kanya ang trabaho. Sa mga sandaling yun, naisip niya ang kanyang mag-ina, kaya't sa huli, tumanggi siya at ibinaba ang baril. Kinuha ito ni Vivi at siya ang pumatay kay Wolf. Ilang araw ang lumipas, si Ethan ay nakikituloy pa rin sa bahay ni Zoe, malapit sa isang beach. Nagse-set up siya ng Christmas tree. Pagkatapos ay naisip niyang hindi na siya mabubuhay upang makita ang Pasko, at naalala niya muli ang pag-uusap nila ni Tina. Sinabi niya dito na may mga hindi magandang araw silang pagdadaanan, ngunit susubukan pa rin nilang panatilihing maayos ang kanilang relasyon. Ilang sandali pa, dumating na si Tina at muli silang nag-usap. Inamin ni Ethan sa kanya na hindi siya palaging nandyan para sa kanya at kay Zoe tulad ng nararapat, at humihingi siya ng dispensa para dito. Lumapit naman si Zoe para imbitahan sila na pumasok sa loob ng bahay, at upang gawan sila ni Ethan ng mainit na tsokolate. Pagkatapos, si Ethan ay pumasok sa isa pang kwarto habang magkasama naman sina Tina at Zoe sa kabila. Tinanong ni Zoe ang kanyang ina kung makakasama pa nila si Ethan sa mga susunod pang mga araw. Samantala, nakakita si Ethan ng isang kahon na may malaking hiringgilya at isang sulat mula kay Vivi na bumabati sa kanya ng maligayang Pasko. Binigyan siya nito ng gamot para maipagpatuloy pa niya ang buhay kapiling ang kanyang pamilya. Samantala, sa di kalayuan, nakatayo si Vivi na pinagmamasdan ng magkakapamilya sa kanilang tahanan. Salamat sa panonood kaibigan. Nagustuhan mo ba ang kwento ng ating video? Kung magkagayon ay paki-comment naman sa baba ang salitang bulaklak. Kung nag-enjoy ka dito. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.